Maraming salamat sa inyong lahat dahil umabot na tayo sa isang subscribers para sa mga nais mapanood ang buong paliwanag ng aming palabas na Blood, Laban sa Duty. Huwag kalimutang mag-subscribe at manatiling kasama namin. Tahimik, ngunit puno ng tiwala. Dumating si Halil sa opisina ng Enlayer dala ang kanyang bagong pagkakakilanlan. Halos lahat ng tao sa loob ay napatingin sa kanya. Agad niyang nasilayan sina Marcos at Abdani at muling bumalik sa kanyang alaala ang kanilang tunggalian sa isla. Walang pag-aalinlangan, humarap siya sa kanila na para bang naghahamon. Sa sandaling iyon, ipinakilala siya. Major Ana Lisbina, miyembro ng Special Investigations Division. Naroon si Direktor Emilio na nagbigay ng pagbati at pumuri sa mga kwalifikasyon ni Galil. Sumunod si Major Spina, espesyal na opisyal mula sa Muslim Affairs. Mahigit isang dekada siyang nagtrabaho sa Mindanao, lubos na pamilyar sa lokal na kultura at pamumuhay. Tinanggap siya ng komunidad na Muslim na parang kapatid. Maya-maya, dumating si Lara upang salubungin si Halil. Ipinahayag ni Direktor Asuelo na sina Lara at Marcos ang magiging pangunahing kasamahan ni Halil. Kasabay nito, nagpadala siya ng email na may malinaw na utos. Si Halil ay may buong autoridad na lumahok sa lahat ng investigasyon, makakuha ng ebidensya, magsuri ng mga ulat, at maging bahagi ng bawat operasyon. Nang mabasa ito, nakaramdam ng bigat si Lara, isang responsibilidad na hindi basta-basta. Kalaunan, tinanong ni Jalil kung saan nakakulong ang kanyang ama, si Dato Raman. Agad siyang dinala ni Asuelo sa lugar. Tahimik na sinabi ni Jalil na nais lamang niyang suriin ang selda. Humiling siyang mapag-isa at pinayagan. Sa loob ng katahimikan, nagsimula siyang magmasid ng malalim. Simula ng bagong yugto ng kanilang investigasyon. Lalong naging malinaw na mas malaking tunggalian ang naghihintay. Hindi lamang sa pagitan ng mga tauhan, kundi sa masalimuot na sapot ng mga lihim, kapangyarihan, at pagtataksil. Sinubukan ni Lara na hanapin ang mga tala ni Halil, ngunit wala siyang natagpuan. Pawang mababaw na detalye lamang. Malinaw na sinadyang itago ang nakaraan ni Halil. Samantala, nabalot ng lungkot si Jalil habang nakatingin sa lumang selda ng kanyang ama. Isang pangako ang nabuo sa kanyang puso. Hahanapin niya ang mga taong sumira sa buhay ng kanyang ama. Ngunit nalaman ni Lara na ang mga tala ay nakaklasify sa level 5. Hindi ito mabubuksan nang hindi nagbubunsod ng alarma. Tila may puwersang nagpoprotekta kay Halil. Paglabas ni Halil sa selda, nakita niya si Lara at naalala ang mga salita ni Ahmad na nagpakilala sa kanya sa espesyal na pangkat na humahawak sa lahat ng kaso ng baril sa bansa. Una si Lara Angeles, punong ahente ng TAS, utak at mata sa bawat misyon. Mula sa raid, koleksyon ng ebidensya, hanggang sa ulat, lahat ay nasa ilalim ng kanyang pangangasiwa. Siya ang ampon ng retiradong General Manuel Carril. Sumunod si SBO 2 Sean Suarez, tahimik, mapagmasid. Katabi niya si Sniper Felix Domingo, bihasa sa baril at kutsilyo. Siya ang itinuturing na pinakamapanganib, kayang pumatay na may ngiti sa labi. Pareho silang kabilang sa natitirang pangunahing miyembro ng Enlayer. At ang huli, ang Golden Boy, si Marcos Reyes. Itinuturing siyang pinakasanay sa lahat. Ang kanyang mga kredensyal ay pambihira. Ang kakayahan sa investigasyon ay walang kapantay at siya ang nanguna sa operasyong ikinulong si Jalil. Dahil sa mga pagpapakilalang ito, naging mas maingat si Jalil sapagkat alam niyang napapalibutan siya ng mga taong hindi lamang bihasa, kundi mapanganib. At sa bawat isa sa kanila, tiyak na darating ang mga tunggalian sa hinaharap. Ang unang misyon ni Jalil kasama ang Task Force Alpha ay nagpakita ng kanyang kahinaan. Kailangan niyang magsimula sa kanila. Magpatibay ng tiwala at mangalap ng lahat ng posibleng impormasyon. Naniniwala si Jalil na sa pamamagitan nila,
Matutuklasan niya ang mga nakatagong hiwaga ng Diyos. Sa labas, nag-uusap sina Felix at Suarez. Agad na lumapit si Jalil at nagpakilala. Mabilis na nagbigay galang si Suarez, sumunod si Felix. Bagaman, may halong kayabangan ang kanyang tinig. Ngunit bago pa magpatuloy ang kanilang palitan, biglang sumulpot si Marcos. Mabilis, tila may dalang babala. Tinawagan ni Marcos si Abdani. Sinabing pupuntahan niya si Dato Raman at kailangan niya itong makaharap. Hindi niya alam na palihim siyang sinusundan ni Jalil. Sa daan, naramdaman ni Marcos na may nakasunod sa kanya. Itinigil niya ang sasakyan at pumasok sa isang madilim na eskinita. Maingat na sumunod si Halil. Sinusuri ang bawat anino. Walang tao sa paligid, bawat sulok nilamon ng dilim. Biglang umalingaw-ngaw ang tinig ni Marcos. Bakit mo ako sinusundan? Huwag kang magkamali. Babarilin kita. Tahimik na sumagot si Halil. Sige, subukan mo. Alam kong binabantayan mo ako. Ano ba talaga ang gusto mo sa akin? Sagot ni Marcos. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Binabantayan ka. Pero bakit mo ako sinusundan sa labas ng opisina? Mabilis na tugon ni Jalil. Ang nangyari sa Zamboanga, nangyari ba iyon sa loob ng opisina? Lahat ng krimen nangyayari sa labas. Dito naging malinaw, hindi na ito tungkol lamang sa tungkulin, kundi tungkol sa malalim na kawalan ng tiwala at mga nakatagong katotohanan. Sa isip ni Marcos, bumalik ang mga salita ni Halil, lalo na ang nangyari sa isla. Tahimik siyang naglakad, ngunit muling sumiklab ang galit sa kanyang dibdib, sapagkat marami ang nagsisi sa kanya. Samantala, umuwi si Halil, iniisip ang kanyang ama. Sa kanyang puso, nagtanong siya, bakit nila ginawa ito, ama? Kay sakit tumayo sa harap ng mga mamamatay ng ating mga kababayan. Ngunit pinatatag niya ang sarili. Hindi ako maaaring lamunin ng emosyon. Allahu Akbar. Kailangan kong tapusin ang laban na ito. Hahanapin ko ang mga nasa likod nito para sa iyo, ama, at para sa ating bayan. Samantala, hindi tumigil si Lara. Patuloy niyang sinubukang buksan ang mga tala ni Major Espina. Paulit-ulit niyang tinangka ang website ng National Law Enforcement Agency, ngunit sa bawat pagkakataon ay nabigo siya. Tila nadedetect ng sistema ang kanyang galaw. Naiinis, nagtanong siya sa sarili. Bakit hindi ko ma-access ang mga tala mo? Ano ang itinatago mo, Espina? Anong sumpa ang bumabalot sa iyo? Isa ka bang deep cover agent? Ano ang tunay mong layunin dito? Lalong lumalim ang misteryo. Sa loob ni Jalil, lalong nag-alab ang apoy ng paghihiganti. Sa isip ni Lara, lalong tuminde ang hinala. Sino nga ba talaga si Major Espina? At anong nakatagong kapangyarihan ang nagpoprotekta sa kanya? Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH channel.